Hello SSS members and pensioners, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sagutin natin tong comment ng viewer ko pero itago ko lang ang pangalan niya. Sabi niya, "Hi, ask lang po, kung sakali 60 years old na ako with total contributions of 500,000 pesos, then nag-avail ako ng 18 months advance at 5,000, total of 90,000 pesos, pero bigla akong nawala that time. Paano po yung balance na 410,000 kung lagpas na sa 21 anak ko or beneficiary ko po? Sana masagot po. Thanks." Alright. Sa video na to guys, yan yung pag-uusapan natin, no? Paano kapag namatay yung SSS pensioner na baguhan pa lang? Kumbaga, hindi pa natapos ang kanyang 18 months advance pension. Anong mangyayari sa kanyang death claim kapag over 21 years old na rin yung anak niya? Okay, dalawang bagay yung pag-uusapan natin dito guys. Una, baguhang pensioner ka pa lang, kaka 18 months advance mo lang, tapos namatay ka. Paano yung death claim? Number 2, nagpensyon ka na kay SSS ng 5 years or more, tapos namatay ka. Paano ang death claim? Unahin natin to number 1. Baguhang pensioner ka pa lang, kaka 18 months advance mo pa lang at namatay ka. No? And nakikita mo ngayon sa screen, ito yung order of beneficiary natin kay SSS. Kapag buhay pa po ang iyong primary beneficiary, ang primary beneficiary natin ay asawa mo at below 21 years old na anak. Kapag buhay pa yung asawa mo, yan po ay magma-monthly pension. Pero mag-uumpisa lang yung monthly pension niya kapag natapos na yung 18 months advance na inavail mo. Okay, ngayon pag sabihin mo, "Ma'am, wala na nga po akong asawa at wala na rin below 21 years old na anak." Proceed tayo ngayon sa secondary. Pag buhay pa yung mga magulang mo member, sila po ay magla-lump sum. Yung inaalala mo na natira sa mga contributions mo with SSS, malala-lump sum po yan ng iyong magulang. Pag sabihin mong wala ka ng magulang, proceed tayo sa designated beneficiary. Itong sa designated beneficiary, pwede mo po dito ilagay ang iyong over 21 years old na anak. Sila po ang makakapag-lump sum ng natitira mong contributions with SSS. Okay? Lagi po ditong concern guys, no, kapag over 21 years old na daw yung mga anak. Kapag over 21 years old na yung mga anak guys, pwede nyo yan sila ilagay sa designated beneficiary nyo. Yun nga lang po, laging uunahin po ni SSS, kung buhay pa si primary, kay primary mapunta. Kung buhay pa si secondary, kay secondary mapunta. Bago po si designated. Alright? Ngayon, kapag wala ka ng primary at wala ka ng secondary, designated lang ang meron, pwede mong ilagay dyan ng mga over 21 years old mo na anak. At tandaan nyo po, kung ilan yung anak nyo, paghahatian po nila yan. Kung magkano yung natira, kung magkano yung malalump sum nila sa SSS. Paghahatian yan ng mga anak nyo. Kaya kapag mag-claim yan ng death claim sa SSS, hindi po pwedeng isang anak lang guys. Kapag nakita ni SSS sa designated mo, 3 yung nasa designated, hahanapin po ni SSS yung 2. Kaya dapat po kung ilan yung nilagay mo sa designated beneficiary mo, present lahat yon kapag mag-claim po ng death claim sa SSS. Okay, ngayon number 2, paano naman kapag nagpensyon ka na kay SSS ng 5 years or mahigit na? No? Kapag nagpensyon ka kay SSS ng 5 years or mahigit, dito sa ating order of beneficiary, kapag buhay pa naman tong primary mo, meron ka pang legal spouse, ito po ay magma-monthly pension. Tatawagin po siyang survivor spouse pensioner. Pero kapag wala na pong primary, meron ka lang secondary or kaya designated, wala na po silang makukuhang death claim. Kasi na-enjoy mo na, nagamit mo na yung 5 years, which is ito po yung 5-year guaranteed period sa ating mga SSS pensioners kapag wala na kayong primary beneficiary. Alright, SSS members and pensioners, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.